walang imik na nagmamasid sa tubig. Sila Crisostomo Ibarra at ang guro. Dito po itinapon ng bangkay ng inyong ama. Kasama ko noon si Teniente Guevara. Iba na ang pagkakakilala nila sa akin. Tawa kong aliwan ng pag-iisip sa paralan. At kung hindi babalik ang pamamaraan ng pamamalo, wala akong ibang nagawa kundi balik ang pamamaraan ito. Kayo mawawalaan ng pag-asa. Napatawad ko na rin ang mga kanyang kalaban. Nag-uusap sa tribunal ang mga nagpupulong sa kasapi ng dalawang lapian ng bayan. Teka muna, hindi ko iniibig ang ugali ng kapitan. Tila ang layunin gugugulit ay ipagpapalitan. 11 araw na lang, gusto na ng San Diego. Ang kapitan ay naiwan sa kontento at sumaguni sa Morocco Mesa. Makinig kayo, kanina umaga, pinuyuan ng anitandang kasyo. Mabuti ng mangmungkay ang nagmula sa inyo ay hindi sasakay ng mga matatanda. Kaya ang mabuti ay magmumungkay kayo ng isang bagay na ayaw ninyong manalo. Kapag natalo ang mukhaan ito, papamungkay sa isa sa mga kasapi ninyo. At pagtitibayin ng mga kalaban ibig bumigo sa inyo. Ngunit iyo ay dapat lamang ilihim. Dumating si Ibarra at ang guro. Sumunod ang kapitan na mukhang mainit ang ulo. Mga Ginoo, alayo ng pulong na ito at upang usap-usapan natin ang mga bagay na magpapasaya sa pista ng San Diego. Halos magkagulo na ang pulo dahil sa pag-uunahang makahingi ng pahintulot hanggang sa nagtaas. Imumungkahi ko po, lumikha tayo ng makabagong palabas. Hindi ka kaniwan nakikita araw-araw. At sikapin huwag lumabas sa bayan ang mga salaping bubul. Tulad ng pagbibigay ng gantimpala sa mga batang magaling sa pag-aaral. At itulong natin sa pagpapatayo ng paaralan. Magaling mahusay. Sumang-ayon lahat sila sa sinabi nito. Si Ibarra ay nagpaalam sa guro at sa mga kasapi nito. Habang si Sisa ay palakad-lakad, nakita niya ang mga gwardya at narinig siya nito at sinaway, hinanap ang kanyang anak at pinagtangkaan siyang ikukulong dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ngayon, ibigay mo sa amin ang mga salapi. Hindi huliin na namin. Ang mga anak ko po, kahit na naghihirap ay hindi nagnanakaw. Kaya kahit maghalugog po kayo sa aming bahay, pag may nakita po kayong kahit anong magkanong salapi, ay gawin niyo na po ang inyong nais sa amin. Kung ganun, sumama ka sa amin sa kapatid. Parang pinagtakluban ng langit at lupa. Si Sisa ay halos 2 oras nang nakakulong sa kwartel at unti-unti na siyang nawawalan sa sarili niyang katinuan.